Nagkasundo nga ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Pero 3 na agad sa 10-point proposal ng Iran ang nalabag umano bago pa ang negosasyon. Sa gitna niya, nagsagawa pa ng matinding pag-atake ang Israel sa Lebanon. Ang kalagayan ng mga Pilipino roon alamin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Ceasefire man ang US at Iran. Ang Israel, tuloy-tuloy ang pag-atake sa Lebanon. Pinunturian nila ang mahigit 100 Hezbollah Command Center at military sites sa Beirut, Bekaa Valley at Southern Lebanon. Ayon sa Lebanese Health Ministry, marami ang namatay at daan-daan ang nasugatan. We are living in nightmare, so I'm afraid today to sleep. So maybe it will happen the second time. Matatanda ang sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bagamat suportado nila ang ceasefire ng Amerika at Iran, git nila hindi kasama rito ang Lebanon. Ganito rin ang sabi ngayon ng White House. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Lubhang ikinababahala ng Department of Foreign Affairs ang paglala ng sitwasyon sa Lebanon. Pero pagtitiyak nila, walang Pilipino nasaktan sa gulo roon. As of December 2025, 14,000 Pilipino ang naninirahan at nagtratrabaho sa Lebanon. Kahapon, nagkasundo ang Amerika at Iran na magtigil putukan sa loob ng 2 linggo. Ayon kay US President Donald Trump, workable na basihan para sa negosasyon ang inilatag na 10-point proposal ng Iran. Pero sabi ngayon ng Parliament Speaker ng Iran, 3 na sa proposal ang nalabag bago pa ang nakatakdang negosasyon. Yan ay ang hindi pagsunod sa ceasefire sa Lebanon. Pagpasok ng isang intruding drone sa Iranian airspace at pagtanggi sa karapatan ng Iran sa uranium enrichment. Wala pang reaksyon ng Amerika tungkol dito. Sa gitna niyan, nag-anunsyo naman ang Iran sa mga alternatibong ruta sa Strait of Hormuz para maiwasan ang posibleng sea mines. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.